Kadalasan, ang mga magulang, walang ituturo sa mga anak at mga ina po. Noong araw, mas mahirap po. Kasi words of mouth lang sinasalin ang mga kultura, disiplina, kagandahang asal, ang pagiging makadiyos, makatao, makakaliskasan. Di ba ba? Napakasimple lang. So, the concept of training, train up. Okay? This does not denote corporal punishment, but rather includes three ideas. Una, dedication, instruction, motivation. Kapag magtuturo tayo, na may devotion, Deuteronomy chapter 20 verse 5, 1 Kings chapter 8 verse 63, 2 Chronicles 7 verse 5. Paano magturo ng bata? Sa iyong paghiga, tuturuan mo ng salita ng Diyos. Sa iyong pagbangon, tuturuan ng salita ng Diyos. Sa iyong paglalakad, at ikintal sa leeg at sa noo ang mga salita ng Diyos. Sa mga pintuan, mga tarangkahan, yan ho ang utos ng Diyos. Ngayon ho, dedication niya, child training must begin with dedication of the child to God. Parents must realize that the child belongs exclusively to God and is given to the parent only as a stewardship. Pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos, ang bata, hindi mo talaga siya pag-aari. Ito ay exclusive property ng Diyos. Tiniwala lang, pinahiram lang sa atin ng Diyos. Ano po ang instruction? This is the meaning of the word as it is used in the Jewish writings. The parents are to instruct or cause their children to learn everything essential in pleasing God. Ituturo natin sa mga anak natin kung paano paluburan ng Diyos. Ang unang kautosan na narinig natin, 10 Commandments po, no? O, sige nga ako, ilan sa kautosan ng 10 Commandments ang naaalala ng mga magulang? Kung may dalawa, tatlo, baka hindi na masama. At least alam mo na nag-e-exist ang 10 Commandments. Di ba? Lalo na yung igalang mo yung mga magulang. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mag-iimbot, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, magiging false witness. Dahil lang, alam niyo ho, bakit ayaw ng Diyos mag-false witness? Dahil kapag napatunayan noong araw na kriminal lang isang tao, binabato hanggang mamatay. Ngayon, may kasalanan ka sa Diyos kapag pinatutuhanan mo ang kasalanan ng isang tao at namatay siya, pinagbayaran niya yun na kahit hindi niya kasalanan. Susumpain. Kaya sabi ho ng Bible, mapalad masaya at dapat kaingitan ang tao ay kumikilala sa Diyos. Amen? Amen. Pero ang sumusuway sa Diyos ay may mga sumpa. Motivation. Kapag ka ho ipinanganak ang bata, i-describe yung motivation, ito po yung action ng midwife who stimulates the palate of the newborn infant so it will take nourishment. Di ba yung midwife dadalhin sa pasususuhin yung sanggol para magkaroon kagad ng bata ng appetite sa gatas. Ganun ang ibig sabihin ng motivation. Parents are to create a taste or desire within the child so that he, internally motivated, rather than externally compelled to do what God wants him to do. Gumawa kayo ng panlasa o pagnanasa sa mga anak nyo. Hindi mo pwede sabihin, anak, dumalo ka sa simbahan. Anak, magbasa ka ng Bible. Ano po ang tama? Anak, magbasa tayo ng Bible. Anak, magsama tayo, sasamba tayo sa Diyos. Amen. Di ba? Yun ang maganda. Alam niyo, ang pinakamagandang social graces na maituro sa mga bata, dalhin niyo sa lugar na may pagsamba ng Diyos kasi mga nagiging kaibigan nila may takot sa Diyos. Anong gusto niyo? Yung anak niyo natututo ng pagmumura, mga dirty fingers, sa labas ng bahay. Nakakalungkot, ang school ay hindi na kinikilalang sagrado bilang church. Bakit? Sa mga paaralan po, nakakalungkot, doon natin nakikita ang anak natin nakakapulot ng pangit na ugali. Okay? So, sino ho ang tatanggap ng training? Child. This is one of 7 Hebrew words sa English word. Ibig sabihin, tatanggap ang bata ng mga katuruan in the way he should go. Example, pag tinanong mo ang bata, anak, ano ang gusto mong pangarap paglaki mo? Pag sinabi niya, doktor, kayo bilang magulang, sasabihin nyo, hindi pwede mataas ang pangarap mo. Mag-ano ka na lang, cosmetology ka na lang. Hindi yung gano'n. I-train mo yung bata kasi may scholarship naman, amen? At ipanalangin mo na masuportahan ng bata at gumawa ang Diyos ng kababalagan
na araw-araw ng buhay niya, tinutugon ng pangangailangan niya, para isang araw siya ay maging doktor. Amen? So the thought is that each stage of his development, the parents are to dedicate, instruct, and motivate the child to do what God evidently has best equipped the child to do for him. If the command has been kept, the promise can be claimed. The promise includes the certainty of realization he will not depart from it. Tignan niyo mga kapatid, kung ano ang ginawa mo sa bata mula age 1 hanggang age 7, yun na ang magiging marka niya. Kaya pag ang bata naging bugnutin, lahat ng gusto niya, binibigay niyo, hindi yun naturuan ng tama, yun na, naka-program na sa kanya yun. Kaya mga kapatid, the promise includes, if the command has been kept, the promise will be realized. If the command has not been kept, the promise will not be realized. Ano po ang wake-up call sa atin mga kapatid? The Old Testament scriptures record the sad results of parents neglecting their children either by being bad examples to them or failing to discipline them properly. So, alam niyo ba si Haring David? David pampered Absalom and set him bad example. And the results were tragic. It demonstrates the truth that men reap as they have sown, not only in their own lives, but also in the lives of their children. David could behold in Absalom the very defects of character which God has mastered in him, but which ran wild in his son. May sowing and reaping. Kaya kang patawarin ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo, but you cannot escape the consequence and the penalty of your sin. Prinsipyo po yun ng Diyos. What you sow, you will reap. Tingnan nyo, the life of Absalom was a fulfillment of the word spoken by Nathan the prophet at the time of King David's sin with Bathsheba, that God would raise up evil against David out of his own house. 2 Samuel chapter 12 verse 11. Kasi nanalo niya siya, sabi ng propeta, may sisibol na kaguluhan sa sambayanan mo. So repentance does not necessarily imply that the temporal consequence of sin can be avoided. However, David repented of his sin with Bathsheba, but Absalom was the instrument of God for the chastisement of David, his father. So, ginawa niyang spoiled brat si Absalom. Ano ba si Absalom? Napakagwapo. Pinakamagandang lalaki sa Israel. Pero spoiled brats. Siya ang tumayo, nagrebelde sa kanyang amang hari. Ninakaw niya ang mga puso ng mga nagmamahal sa kanyang ama. At pati ang asawa ng kanyang, isa sa mga asawa ng hari niyang ama ay sinipingan niya. At na bumagsak yung gobyerno dahil sa kanya. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pagtuturo sa mga anak. Tingnan naman natin si Eli. Eli, ang high priest, pari na to si high priest Eli, failed to discipline his sons, and they brought disgrace to his name and defeat to the nation of Israel. Look at Asa. Si Asa then pampered Esau while his wife showed favoritism to Jacob, and the result was a divided home. Jacob was showing favoritism to Joseph when God providentially rescued the lad and made a man out of him in Egypt. May mga example tayo dito ng mga nagtagumpay at mga sumablay sa paraan ng pagpapalaki ng kanilang mga anak. Kaya huwag po natin itong baliwalain. Paano mo masasabi na ang isang tao ay tagumpay sa kanyang buhay? Kapag masaya, maayos ang kanyang pamilya. Bawat isang mga anak ay mahahalaga. Kaya mga kapatid, yung Old Testament model demonstrated to us that children, if left to themselves, they will be rebels. So it is necessary for the parents to train their children. Subukan mo ang batang paslip, 3 to 5-year-old. Kaya mo siya mabuhay magsasalansangan. Ano nga asahan natin? Pwede masagasaan, maturuan ng mga masasama, o malapit sila sa aksidente. So the children, sabi, parents,
provoke not your children to wrath, but bring them into admonition unto the Lord. Meaning, the parents must not provoke the children. Alam niyo ba sa Roman law, kapag ipinanganak ang bata, ilalagay ng ina at mga kamag-anak sa floor yung bata. Yung ama, kapag dinampot yun, iuwi niya sa bahay, kinilala niya ng anak. Pero pag yung ama, nakita yung bata dyan, iniwan, ibig sabihin, bahala na kayo, ibenta niyo yan, o hayaan niyong mamatay na nakatiwangwang sila sa kalsada. Ganun ang Roman law. Pero sabi ni Apostol Pablo, Paul told the parents, don't use your authority to abuse the child. On the contrary, recognize their rights. Children have the rights to be born. Children have the right to be born into a dedicated believer's home, to have godly parents who will teach them God's word and discipline them in love. At tayo nagdidisiplina dapat sa ngalan ng pag-ibig. Pinapaunawa natin sa mga anak natin kung bakit sila dinidisiplina at bakit kailangan may kaayusan. Amen? Hindi dapat nagtataka ang bata na dinidisiplina sila na hindi pinapaunawa kung ano ang dahilan ba't sila na-sanction. Fathers provoke their children and discourage them by saying something and doing another. By always blaming and never praising. By being inconsistent and unfair in discipline. By showing favoritism in the home. By swinging from extreme permissiveness to extreme legalism. By comparing one's child with another and thereby set up necessary competition in the home. By automatically saying no when their children ask for something, when the parents should listen carefully and evaluate each request. By making promises and not keeping them. By making light of problems that to the children are very important. Pag nagdidisiplina, dapat kung anong sinasabi, ginagawa. Amen? Hindi ka pwedeng naninisi lagi. Dapat may pinupuri ka rin kapag may magandang ginawa ang bata. At dapat, consistent ka sa pagdidisiplina, lalo na hindi ka pwedeng magpakita ng unfair. Istrikto ka sa mga kuya, tapos sa mga bunso. Binubulok, ano? Mali yun. Istrikto ka sa mga anak, pero sa mga apo. Kahit alam mong magawa ng mali, kinukonsinti mo. Hindi ka consistent and fair nun. Makikita ka ng mga anak mo. Okay? At dapat po, walang ipinapakita ang paborito. Dapat patas lahat. At lahat ng pinangako sa bata ay ipagkaloob. Dahil yung mga hinihingi nila, sa panahon na sila'y bata, napaka-importante sa kanila yun. Example, sabi ng anak mo, 10-year-old, 11-year-old, dahil gusto ko magpa-teeth braces. Habang bata siya, mahalaga sa kanya yun. Pagka pinateeth braces mo yung anak mo, 40, 50 years old na, hindi na mahalaga sa kanya yung papabrace mo. Bakit? Baka wala na siyang ngipin eh. Diba? Kung ano yung oras na mahalaga sa bata, meaningful sa kanya ibigay. Amen? So, he must discipline them, parents, mother, father, bring them into the discipline and instruction of the Lord. The undisciplined child who does not learn to submit to his parents is not likely to grow up submitting to any authority. Hindi susunod sa magulang, hindi rin susunod sa otoridad. Kahit barangay talo pa yan, turuan natin sila ng respeto. Teacher, police, kung sino man ang nasa otoridad, o at least isang araw na edad na mas matanda sa kanila, or is 1 year ahead, turuan natin igalang. Ngayon, he will defy his teachers, the police, his employers, and anyone else who tries to exercise authority over him. Walang sasantuhin gagalangin. Kahit kapwa niya, hindi niya re-respetuhin kapag bata pa lang ay hindi na naggabayan. The breakdown of authority in our society reflects the breakdown of authority in the home. Parents must be sure that the discipline their children in the right manner. So we must discipline in love and not in anger, lest we injure both the body and the spirit of the child. Our discipline must be fair and consistent. Pangatlo, he must instruct and encourage them. It is an encouragement for children to know that their parents, as busy as they are, take time and make time to be with them.
Kahit gaano ka-busy, magbigay ng panahon sa mga anak. Parents must listen carefully, share the feelings and frustrations of their children, pray with them, and seek to encourage them. Masama kayong magulang kapag ang anak nyo, lahat ng lihim at mga hinagpis at saloobin, ibang tao nakakaalam. Mabuti ka magulang kapag lahat ng desisyon, lihim nila na ibubunyan sa atin. Discouraged children are fair prey for Satan and the world. Kapag sila ay may mga kabiguan, may mga hinahanap na hindi nila makita sa pamilya, nagiging biktima sila ng diablo at ng sanglibutan. When a child does not get ego strength at home, he will seek it elsewhere. If a home is truly redeemed and protected by God, it is a place of encouragement. Kapag ang bata, kontento mabuhay sa bahay, masaya ang pamilya. Kapag ang bata, gala ng gala, may problema. Okay? Ngayon, he finds a loving heart, a watching eye, a listening ear, and a helping hand. Okay? Dapat ho, ang tahanan, the child finds refuge from battles and yet strength to fight the battles and carry the burdens of growing maturity. Bakit may mga bata na aga mag-asawa? 13 years old, 16 years old, nagkaroon lang ng umanik lang sa puberty, nag-aasawa na. Kasi hindi sila masaya sa kanilang pamilya. He does not want any other place. Home meets their needs. In this kind of a home, it is natural for the child to trust the Lord and want to live for Him. Dapat ang takbuhan, magulang, tahanan. Hindi yung may mga problema na sila, yung tahanan pa, ang unang uusig at babatikos sa kanila. Believers who submit to the Lordship of Jesus Christ in reverence and service will grow in their spiritual values. Lahat ng mananampalataya, matuto tayo magpasakop sa Diyos. Sabi James 4:6. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and the devil will flee from you. Pag tayo marunong magpasakop sa Diyos, dadalo yung pagpapasakop natin. Mga anak din natin ay marunong magpasakop sa Diyos at sa mga otoridad. The Bible describes kingdom lifestyle as walking in the Spirit. Walking best represents the step-by-step character of the spiritual life by and through the Bible study and reading God's Word. Kayo ba sa mga tahanan nyo, may mga Bible study kayo? Ang dami kong kilala, mayayaman. Pero wala naman sinasanto kapag nabiktima ang isang bata ng diablo. Anak man niya ng mahirap, anak man niya ng mayaman. Di ba? Kapag sila ho ay nalulung na sa barkada at sa lahat ng uri ng aktibidades, doon iiyak ng magulang. Ano nangyari sa'yo? Di ba? Kaya nakilala yung anak, yung kantang ni Freddy Aguilar na anak. Lahat ng ligwahe yata, na-translate yung anak. Di ba? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. At ang kamay nila ang iyong ilaw. Kasi kayo magulang ang unang guro. Huwag niyong kalilimutan na kakampi niyo ang mga teacher, ang mga professor. Amen? Amen. Dapat co-communicate niyo. Dapat nga. Noong araw, nakikita ko yung mga magulang, nagdadala pa ng mga regalo sa ina, hindi dahil suhol, because of for the very work sake. Dahil yung anak mo, tinuturuan. Eh kung maging tamad ang teacher, walang matutunan ng inyong mga anak. Kapag nahirapan ng bata sa school, ibig sabihin ng teacher, mahuhusay. Puntahan nyo anong may gagawa niyong paraan para ang anak nyo ay matuto. At hindi lang pumasa, matuto. I-welcome natin ang Bible study sa ating bahay. Kayo ba ay may makasipid ng Bible? The person who can read well has much better opportunity of knowing and understanding God's Word than the person who has to rely upon what others tell him about the Word. Sino mas matalino? Yung nagbabasa ng Bible o yung nakikinig lang sa nagtuturo ng Bible? Yung nagbabasa. Reading the Word of God is a very important part of communicating the Word of God to God's people. Public scripture reading was a regular part of the worship service in Israel and in the early church. Today, we are blessed above all people in the history, for not only does nearly everyone know how to read, but there are also enough copies of the Bible
available so that everyone may have a personal copy. Kayo po ba may Bible kayo sa cellphone? Wala na nagbabasa ng Bible. Noong araw, kagandahan, pamahalan ng Bible. Ngayon, nasa cellphone na. Kaso minsan, akala ng pastor, nagpapasa ng Bible, yung pala, nagpapasa ng chat, o natutulog, o kung ano pa. Okay? So, balik natin ang salita ng Diyos. Kaya today, we are blessed. Kasi may Bible, may internet, may gadget tayo. Gamitin natin ito sa pagpapalalim sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos para makapaglingkod tayo at ang ating sambayanan. As for me and my household, we will serve the Lord. Dapat yan ang filosofiya ng bawat pamilya. The Bible is God's chosen way to accomplish His will. Kaya pag wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos patungkol sa mga makasalanan, sa pagpapala, sa pagpapalo, sa sumpa, sa mga pangako ng Diyos, sa mga anak niya na nananampalataya sa Kanya. Sinners are saved through the message of the Bible. Okay? Romans chapter 10, 13 to 17, Acts chapter 2, verse 14 to 37, Acts chapter 8, 4 to 8, 1 Peter chapter 1, verse 23. But kino-quote, nasa Bible. Pangalawa, believers are sanctified through the message of the Bible. Napapabanal kayong lahat. Kayo ay tinatawag na saint, banal. Kaya, paano ka magiging banal kung allergic ka sa salita ng Diyos, sa prayer, sa worship, sa thanksgiving? Pag namatay ka, wala kang assurance na ikaw ay kabilang sa God's royal family. Amen? Dapat it's a pleasure. Kahit sino pa yan, basta ano man denominasyon yan, hindi importante yun. Katoliko yan, Baptist yan, Protestante yan, Episcopal yan. Ang mahalaga lahat tayo pinag-aharian ng Diyos. At ang salita ng Diyos, may access tayo lahat. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Every nation, every tongue, every language, bow down in the throne of God. Lahat tayo ay anak ng Diyos kapag pinag-aharian tayo ng Diyos. Kaya kailangan natin ng Bible. The enemy has spread it. Satan tempted our Lord Jesus Christ 3 times, using or quoting the scriptures out of context to deceive our Messiah King. It is obvious that Satan read, studied, and even memorized Psalm 91. Kung ang demonyo, kabisado ang Bible. Pero hindi dapat tayo magpadaig sa diablo. Mas mataas ang tao sa mga demonyo at sa mga anghel. Because we are created in the image and likeness of God. Mga anghel hindi. Siyempre, spirit sila, perfect ang memory nila. Pero nung tayo rin nasa Adamic office, perfecto rin tayo. Tignan niyo si Jesus, ikalawang Adan, naglalakad sa tubig. Pinapahinto ang ulan, ang bagyo, ang baha, bumubuhay ng patay, nagpapalayas ng demonyo. Ang demonyo, mga anghel na pinalayas. Tayo ay nilikha sa wangis at katulad. Kung ang ating ama ay naghahari sa spiritual na daigdig, tayo mga anak ni Adan at Eva, God this world. We are ruling and reigning in the physical realities dito sa mundo na ito. Kaya ang mga anghel, tagapaglingkod lang sa mga tigapagmana ng kaligtasan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Mas mataas tayo sa mga demonyo at sa mga anghel. Amen? Hindi nyo ba alam kayo ang huhusga sa mga anghel? Yan ang sinabi ng Biblia. So, kung binabasa ng Bible, ng demonyo, mga masasamang espiritu, ang salita ng Diyos, mas dapat basahin natin. Ang mga demonyo ay nananampalataya sa Diyos, nanginginig pa. Pero ang problema sa mga tao, dahil may free will, may preaching of God's Word, o may access sa salita ng Diyos, hindi binabasa at hindi pinangininigan ang salita ng Diyos. Kaya kahit ikaw, hindi mo alam kung ikaw ay, parang sabihin natin, nanlalabig ka sa Diyos. Kaya mo pa rin magpalaya sa demonyo, hindi dahil ikaw na banal at matuwid. Dahil sa otoridad ng pangalan ginamit mo, napapalaya sa demonyo. Sa pangalan ni Jesus, magpalaya sa demonyo. Kahit nga minsan may duda ka pa, pasas, sinabi mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo, o ikaw ay may sakit, gumaling, o patay, nabuhay. Dahil sa otoridad ng pangalan ni Kristo na hindi nagbabago. Amen. Hindi dahil banal ka. Amen. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi babalik na walang kabuluhan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagulamahanan, hindi naaapektuhan ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan.
sa mga sirkumstansyang pinagdadaanan natin. Kaya ipaunawa natin sa mga bata, mayroon kang Ama sa langit na nagmamahal sa iyo. Di ba? May kantang God made you special. Sa sinapupunan pa lang ng iyong ina, hinubog ka na ng Diyos. He formed you in your mother's womb. And you are the perfect masterpiece. Walang ipapanganak o isisilang pa sa mundo na katulad mo. Look at your thumb. Yung ating fingerprint. Walang katulad yan. Because you are a mighty individual before God. Amen? Amen. Tao sasabihin kung anong what is beautiful and what is not. Pero sa Diyos, you are created in His image. Amen? So in the final analysis, the Bible is the ultimate proof for our faith. 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Kaya kung gusto niyo maging successful, ang mga anak niyo masaya, mapalad, sabi, ang mga matutuwid, yung mga anak nila ay magiging makapangyarihan sa sangkalupaan. Diba? The seed of the righteous shall be mighty in the land. Gusto mo ba ang anak mo masaya, mapalad, dapat kaingitan? Ialin mo sa Diyos. Dalhin mo sa gawain ng Diyos. Amen ba? Amen. Alam niyo, ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Example, wala nakakaalam ng buhay natin. Future is unknown. Pwedeng mamaya, bukas, sa isang araw, after 5 years, 10 years, may magulang na kinuha ng Diyos. Dahil naturuan mo sa salita ng Diyos, sa takot ng Diyos, ang mga anak mo, hindi ka nangangamba na mabubuhay sila na pinagpala, may impact sa church at sa nation. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos, huwag niyong kalilimutan yung isang verse sa Bible na sinabi, children are the crown of the old men. Okay? Ang mga anak, ang mga bata ay putong, korona ng kanilang mga lolo at lola. The honor and regard that children bring to the elderly concentrates on training and parenting. Kasi dinesign ng Diyos ang pamilya to function and how children should be raised. Within the home, children are regarded as sources of joy and glory in addition to being beneficiaries of godly instructions. It is the responsibility of parents to raise their children in the faith, and elders are fortunate to have their children to provide them with joy and dignity. Lagi niyong ituro sa inyong mga anak, isa lang ang pwede mong igante kung meron kang magandang igagante sa iyong mga magulang. Maging karangalan ka ng iyong magulang. Sapat na yun para maintindihan ng bata na ano ang dapat niyang gawin. Bago namatay ang tatay ko, binigyan ko siya ng 3 diploma. Kasi yun ang gusto niya. 3 kurso. Baka sooner or later, magkukuha ka ron another doctoral. Kasi yun ang pangarap ng magulang. Yan ang karangalan ko. Kayo ang kayamanan ko. At yung investment ko, yung pag-aralin kayo, palaking kayo ng maayos. Tignan nyo kayo mga magulang, nagsasakripisyo. Pag-aralin nyo ang mga anak nyo, bilan nyo ng disenteng gamit, patirahin sa maayos na tirahan. Bigyan sila ng masustansyang pagkain sapagkat responsable kayong magulang. Huwag natin ipanakaw ang ating mga anak at mga ina ko sapagkat pwede nakakatulong ang social media pero pwede rin itong maging lason. Maging responsible kayo, gabayan nyo sila. Huwag nyo silang iwanan na may pinanonood na hindi nila alam kung anong pinanonood nila. Huwag nyo silang disiplinahin na hindi nila alam ba't sila napalo o ba't sila nasansan. Laging may communication. At ang basis for instruction is the Word of God. Profitable for doctrine, correction, reproof. Huwag lang laging sinisisi, sinusumbatan, purihin mo rin.
Anak, ang dami mong magandang ginawa. Anak, mahusay ka mag-drawing, huwag mo kalimutan. May talent ka na maibabahagi sa daigdig na ito. Si Kristo, sa pitong iglesia, pinuri niya muna ang pitong iglesia. Pero pagkatapos ng purihin, sinasabi niya yung mga laban niya para balansyado, nurturing, and rearing of our children. Purihin mo ang Panginoon, tayo po lahat ay tumayo.